Hello guys, good morning. Kamusta na tayo? Nasa Black Saturday tayo ngayon. Oo, mamaya mag-celebrate na ng Pasko ng Pagkabuhay. Hanggang yata yun, naabutin yata ng alas 12 yun, ng gabi. Oo. Kasi magsisiga ng apoy sa labas. At saka, yun magsisindi ng kandila. Sarado lahat ang mga ilaw sa loob ng simbahan. Yung tinatawag nilang Pasko ng Pagkabuhay yun. Oo, celebrate na mamaya yun. Mamayang gabi. Tapos pag minsan inaabot ng alas 12 yun hanggang sa pagkikita. O kaya bukas ng umaga magkikita si Virgin Mary at saka si Jesus na Pasko ng Pagkabuhay. Oo, ganun ang mangyayari. Ako naman, dito lang sa bahay. Masama kasi sa akin mahamugan. Pero nagsikap ako na bisita iglesia nung Huwebes Santo. Nakaraos din sa 10 simbahan. Oo. Unang-una muna, Santissima Pares, at saka sumunod, Holy Family. Tapos pagka alis namin doon sa Holy Family, sa St. Pius. Tapos pag alis namin sa St. Pius, diretso kami ng Paco Church. Pagkatapos namin sa Paco Church, diretso kami ng Divisoria. Sa San Lorenzo Ruiz. Tapos pag alis namin doon sa San Lorenzo Ruiz, balik kami sa Santa Cruz Church. Tapos Quiapo Church. Pag alis namin sa Quiapo Church, hindi ko malaman kung saan yung San Vicente de Paul. Doon nagdaan kami doon sa simbahan na yun. Ngayon lang ko nakapasok doon eh. Pagkatapos, Malate Church. Tapos pagkatapos sa Malate, San Antonio de Padua dito sa San Andres. Yun ang last pang-10 church na pinunta namin. Masasabi ko lang po sa inyo guys, mga viewers ko, yung mga tao, puro nakatapak lang na pumupunta sa mga simbahan. Oo, makikita mo, nakaprosesyon sila. Puro sila nakaapak. Sa totoo, wala talaga masakyan na jeep. Wala rin taxi. Maliban sa e-bike, saka yung tricycle, ganun. At saka mga dikotse, yung umiikot sa buong sa mga simbahan. Ganun ang nangyari. Nako, sabi ko, talaga rin pala lang, sabi, iba tayo talaga pala mga taga Pilipinas. Iba talaga tayo. Talagang pagdating ng mahal na araw, talagang nagsasakripisyo. Nakita nga lang natin, pagka yung piyesta ng Nazareno, saka Santo Niño, naku, halos magiba na ang Quiapo Church. Nagkakaang mga tao, naku. Ngayon ko nga, Linda, na kahit ako lagi sa simbahan, ngayon ko lang nakita na masyado ang mga tao talaga porsigido. Kaya naman, yung bansa nating Pilipinas ay parang nililigtas tayo lahat sa mga kalamidad. Kung kakaroon man ng kalamidad sa atin, hindi gaanong malakas o Ayan nga, pinapanalangin pa rin natin na sana huwag tayo magkaroon ng kalamidad. Lindol sa kabiguan. Yung biguan ang pinakamabigat. Na nakaamba dito sa Luzon.
ano daw, Manila talaga ang target nun. Oo. Ayun ang pinapanalangin natin. Ayun lang guys, ang maikikwento ko sa inyo. Maraming salamat at God bless to all. Pasko na tayo ng pagkabuhay. Maskin nakapagpasko na tayo ng pagkabuhay, pag nilay-nilayan pa rin natin ang ating mga sarili at tanungin natin kung ano ba tayo, sino ba ako, ganyan, malalaman natin na masama pala maghusga sa kapwa, masama pala ang nag-underestimate sa mga kapwa natin. Mga maraming bagay na maraming pangit. Yun lang. Ang gagawin natin kabutihan kasi nasa revelation tayo. Malaot madali Talagang kasi andyan na tayo sa revelation.